Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po ang ating naman pag-uusapan ay patungkol po dito sa mga sabungero. At ang atin pong re-reactionan ay ito pong pahayag nitong si Bato de la Rosa sa isang interview niya sa One News. Ito po yung balita at ang nilalaman po nito yung sinabi nga ni Bato na never siya na nagsabong daw po. So ito po yung balita, pakinggan po natin. Ano pong comment ninyo sa several high-ranking policemen are now facing administrative charges sa Napolcom and may also be involved in the missing Sabongeros case. Well, kung talagang totoong involved sila, din pananagutan nila yan. In fact, nag-start I have to remind you again na nag-start yung investigation ng missing Sabongero by my committee on public order and dangerous drugs. Ako ang nauna nag-investiga niyan at na-establish doon sa committee investigation ko. May mga pulis nga na-involved at yun nga, nakasuhan yung mga pulis na taga Batangas. Yung mga operative ng Batangas Police TPO intel operative na involved doon sa missing anong tawag doon, yung nagtatanggap ng bet ng master operator ba yun? Master agent. Na Master agent yung po. Master agent ng yung si kalimutan ko pero apelido nun. Yan sa San Pablo, Laguna. Si Lasco. Si Lasco po. Lasco, sir. Lasso. So kami, sa investigative committee ko yung nagsimula. Meron po ba kayo? Can you recall for us, there was a time, nagkaroon ba kayo ng hidwaan with Gretchen Barreto? There was some sort of reminder or a warning that she made to you during your investigation? Hindi ko alam kung bakit na baka dahil sa pagmamahal na kay Atong Ang at nafe-feel niya siguro na naiipit na si Atong Ang yung panahon na yun. That's one way of siguro ginawa niya dahil nagalit siya kung ano-ano na pinagsasabi niya. There was help me recall, Senator, there was parang an implication that you were protecting them or that you may have been benefiting from Atong Ang? I am not sabungero. Never ako involved dyan. Kahit tanungin mo sa Atong Ang, kung involved ako sa sapong, never. Having said that, Senator, may plano ba kayong ipagpatuloy itong investigasyon since mukhang umurong na no? Since then, dahil sa DOJ at sa Napolcom din, now in the 20th Congress, and you still have the same committee, Public Order and Safety, are you planning to continue or hold another hearing into this? Titingnan muna natin, i-obserbahan natin, pero kung maganda naman yung takbo ng kanilang investigation at makapagtayo sa ng kaso, din bakit pa natin guguluhin yung kanilang ginagawa, di ba? Sige lang, mas maganda yun. Pero still, they are still under my oversight committee. So, tinitilan ko lang yung ginagawa nila. Kung okay naman din kahit maganda yung imbis na guguluhin ko yung ginagawa nila, suportahan mo na lang para matapos na yung problema na yan para for the benefit of the victims. And before we let you go, Senator, what is your position on... Ayan. So, sabi ni Bato, hindi daw po siya nagsasabong. Pero, di ba, sinabi ni Gretchen Barreto na parang may utang pa itong si Bato daw po doon sa isang personalidad na involved din o kumbaga meron din kinalaman sa pagsasabong. O merong, kumbaga parang may utang sa taya. Parang gano'n Nabanggit yan ni Gretchen Barreto sa kanyang video. Sa isang Instagram video. Pero wala na yung video na yon at buti na may mga nakakuha na mga news outlet at ito ay kanilang nabigyan ng balita. Ngayon, sabi din ni Bato, tanungin daw si Atong Ang
kung siya ba'y nagsasabong. Siyempre, pag tinanong natin si Atong Ang, ano yung sasagot nun? Siyempre, hindi. Diba? Siyempre, sasabihin ni Atong Ang, hindi nagsasabong yun si Bato. Diba? Siyempre, yun ang isasagot nun. Biruin mo, senador ngayon niya si Bato. Tapos si Atong Ang, nasa hot water. Diba? At nanganganib pa na mahuli o maipakulong. Dahil nga po, baka siya ang talagang ma-pinpoint na mastermind. Baka mamaya, makasuhan talaga siya ng murder. No bail pa naman yun. Diba? Siyempre, si Atong Ang, hindi na po yan magsasalita ng against sa kahit sinong taong gobyerno dahil alam niya na meron siyang kinakaharap na kaso. Ngayon, yung sa implication ng sinasabi na ito nga si Gretchen Barreto, diba? Sinabi naman ni Gretchen yan na parang kahit nga yung relo na suot ni Bato de la Rosa ay kino-question ni Gretchen at ang sabi, senador, nakakapagsuot daw ng ganong relo. Diba? Saan daw kaya galing yung pera at sino daw ba may nagbigay nun? Parang ganon So, talagang dun sa video na yon, etong si Gretchen Barreto ay parang sinasangkot talaga si Bato de la Rosa dito sa issue ng mga nawawalang sabongero. Ngayon, eto na. Yung bakit alam ni Bato de la Rosa na nagmamahalan si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Todo deny nga yung mga yan Diba? Hindi nga nila inaamin na sila meron silang relasyon o meron silang pagkakaintindihan. Dahil ang alam natin, itong si Gretchen, meron tong jowa. Diba si Tony Boy ba? Tony Takon. Hindi ako nagkakamali Tony Boy Kuwangko ba pangalan nun? Diba may jowa si Bato de la Rosa na may jowa si Bato de la Rosa. May jowa itong si Gretchen Barreto na parang Tony Boy nga yung pangalan. So, yan yung yan yung parang paano mo naman nalaman? Senator Bato, kung hindi ka close dito kila Gretchen at dito kila Atong Ang, paano mo nalamang nagmamahalan yung dalawa? O mahal ni Gretchen Barreto etong si Atong Ang? Di ba? Naku, chismis yan Ngayon ko lang na Senator Bato, may pagka boy abunda ka pala dahil kalbo ka. Ngayon ko lang na birin nyo, Senador, ang isasagot niya dahil baka nagmamahalan, dahil sa pagmamahal ni Gretchen Barreto kay Atong Ang, kaya po ganun ang kanyang mga nasabi. So, ibig sabihin, alam mo na may relasyon yung dalawa? Na-hurt itong si Gretchen Barreto dahil sabi mo, nagigipit itong si Atong Ang doon sa Senate hearing. Ngayon, kasi ito po yung nabanggit ni Bato Ngayon, meron akong video para ipapanood sa inyo na di nga niya tinatanong si Atong Ang doon sa Senate hearing. Panoorin po ninyo. Hindi. Opo. So sino kayo na nagsinungaling? At saka, Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Minsan, hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon na nagsinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, excuse me, Your Honor. Yes, go ahead. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko. Pwede po pong magsalita rin naman ako. Yes, Kasi right. part of the conspiracy yan Yeah, you have the May you have the explain floor. sa inyo. Yes. Marami pong salamat. Kanina po. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit laging involved si Dondon. Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm yan, 3, 4 na farm. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi na kami kumikibot, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog
Inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atongang, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyo ang investigasyon dahil naturalmente doon last nawala yung bago nawala yung mga tao doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever kung anong klaseng tao si inunog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang Your investigasyon. Honor, Ano nangyayari? hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige, sir? Gusto niyo po malaman Yeah, yung conspiracy. go ahead with the conspiracy. Patapos na kasi mahaba-haba konti lang to pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to pagka na-question ako ng isa magtataka kayo hanggang dulo ang sagot dito para matapos tong pinag-uusapan na to Okay? Andito lahat ng laman, okay? Ina-explain ko lang sa inyo yung salita ko na yung question ng mga tao yung inosente ba sila o hindi. Tapos papakita ko rin sa inyo kung ano yung kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil, kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng yung dahas-dahas dito, patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin, isipin nyo kung sino nasa likod din ito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Kita po ninyo, nandoon pa itong si Dondon Patidongan sa Senate hearing ni Bato de la Rosa. Pero di ba hindi po pa nagtapat doon si Dondon Patidongan. Kaya Bato de la Rosa, ibig sabihin walang tiwala si Dondon Patidongan kay Bato. Nasa harapan na sila, di ba? Kasama si Atong Ang. Ito nga pong si Atong Ang parang pinapatunayan niya na talagang pinagkakatiwalaan niya na tauhan itong si Dondon Patidongan at tatlo hanggang 4 daw po na na farm ang pinamumunuan nito. Diba? So dito sa Senate hearing na ito, tama naman yung sinabi ni Senator Bato, siya ang nagpasimuno, siya ang nagumpisa, committee niya ang nagdinig o naghearing patungkol po dito sa mga sabongero na ito. Pero di ba, nga walang nangyari. Bakit? Walang kumpiyansa ang tao noon dito kaya Bato de la Rosa. Dahil nga po, syempre, kumbaga parang itong si Dondon Patidongan, walang tiwala kay Bato. Dyan po sa Senate hearing naman na yan, ako hindi ko ganong napanood dyan ng buo. Yung mga highlights lang. Pero, di ba, sa tagal-tagal ba naman ang pag-hearing ni Bato dyan? Sinabi nga niya sa isang video, sa isang interview, sinabi niya, alam niya kung sino ang mastermind. Wala lang siyang katibayan, wala lang siyang ebidensya. So noon pa, alam niya na si Atong Ang mastermind. Wala lang siyang ebidensya. Yun ang tanong, 'di ba? Bakit wala kang ebidensya? Dati kang PNP chief, senador ka pa noon. Bakit hindi mo ito nasolve? Ibig sabihin, ganun kakahina. Kaya hindi mo ito nasolve at ang makakasolve pa ngayon, itong ating Pangulong Bongbong Marcos, katulungan DOJ, PNP, NBI, SOCO, Coast Guard, Navy. Diba, nung panahon ni Digong, kayang-kaya nyo isolve yan Pero hindi nyo lang talaga ginawa. Kumbaga, kulang kayo noon sa kilos. Hindi nyo talaga ito, kumbaga, tinutukan para masolve. Diba? Kaya po umabot pa sa punto na, diba, umabot pa na 34 fine na wala Diba? Kung 5, 10, 15, diba? Ganun pa lang dapat umaksyon na ang gobyerno ni Digong. Umaksyon na ang mga senador noon. Kasama ka, Senator Bato. Bakit ang nangyari? Umabot pa sa 34. Di ba po? Kaya dito, ewan nga ba natin talaga? Kasi kita nyo, after 3 years, hindi pa rin po. Kahit si Bato, hindi daw niya alam kung bakit siya inimplicate ni Gretchen Barreto dito sa issue ng mga sabongero. Kaya, natatawa lang tayo kasi
Meron ka palang alam kung sino mastermind, ba't di mo sinabi? Ba't di mo tinuro? Ba't hindi mo nilaliman ng investigasyon mo? Nako talagang siguro, talagang hindi po nakatakda ang pagkakalutas ng mga sabungero doon sa panahon ni Digong kasi alam ng mga witness, alam ng mga tao na may kinalaman dito sa mga sabungero na hindi po nila mapagkakatiwalaan ang administrasyon ni Digong noon dahil posible na cuddler o protector ng mga kumbaga mga mastermind itong si Digong at kanyang mga kaalyado, di ba? Walang tiwala, nakakatakot nung panahon ni Digong. Kapag ikay naging state witness o lumabas ka na ganyan, nako, tapos kaalyado ni Digong yung ikakanta mo. Nako, baka pati ikaw mawala na. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mampanig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.